mga kapatid. Unexpected din po na ako ay dito makakapag-service ngayong linggo na to. Dahil nga po sa biglang pangyayari po kay Sister Sara na na-hospital siya. Ako po yung naging representative ng magulang namin dahil nga po sa kalagayan ni nanay at ni tatay. Madalian po yung nag-iwan na pupunta po sa kanya dahil wala po. Kailangan po nila ng katulong na magbabantay nga po sa kanya. Pero unexpected din na nandito ako magsiservice kasi before po nung nangyari na na-hospital po siya, dapat wala na po ako ngayon dito sa harap ninyo. Dahil may schedule na po sana po pero na-move pa po yun. Kaya nangyari na lang na sabi ko sige mag-antay na ako dito pero hindi ko rin expect na bago pa mag-Pentecost. Kaya hindi ko na rin talaga abutan ng Pentecost. Dahil sa maraming dahilan na rin mga kapatid. Kaya alam ko kanina, doon kami magsiservice sa Malabago. Kaya parang nagkaroon ng kalituhan yung isip ko kasi bago kami umalis, nag-start na sila doon. So pumasok ako din, sabi nga nila doon na daw kami. Hindi ko naintindihan itong mag-asawa na to kasi ako naman doon sa kanilang dalawa eh. Tapos nung papunta kami, hinanap ko siya, sabi ni Brother Ray, nag-commute na siya, sabi niya. Nasa jeep na siya, sabi niya. Sabi ko, bakit hindi niya ako niyaya? Sabi ko, doon pala, dapat sabay kami. Hindi, kasi halos sabay kami tumating dyan sa harap. Kaya, purihin ng Panginoon, nagpapasalamat po ako sa kanyang kabutihan sa lahat po ng bagay. Dahil matagal na mga kapatid ng last po ako nakapag-service dito. Tapos, sa 2 years na pag-i-stay ko ng Pilipinas, magto 2 years na ako mga kapatid sa akin. Which is yun din yung date na, sabi mo nga, yun din yung date na ibinigay sa akin. Kaya sabi ko, sa 2 years na yun, nag-stay ako ng Umingan. Although hindi po yung straight na magto 2 years kasi pupunta rin po ako ng Maynila at nagtatrabaho doon. Pero pa, saglit-saglit lang po siya. Sa 2 years ko at nagsiservice ako sa Umingan. Alam niyo ba mga kapatid, nung nag-decide ako na pupunta ng Umingan para, hindi pa sa Umingan, wala pa kami nung sa Umingan. Bali sa Nueva Ecija pa po yun. Ang sabi ko kay Brother Capitlo, nasa Iloilo pa lang po kami. Kasi labanan po yan eh. Kung sino yung mas malakas, yun ang mananalo. Siyempre, sa paglilingkod, ako mulat ako sa lahat ng bagay. Dahil ganito kami pinalaki ng magulang ko. Laging mas mataas yung antas ng spiritual. Kaya hindi ko maiaalis. Tapos sabi ko kay Brother Capit, sabi niya, naglilingkod naman tayo dito. Komportable na siya doon. Ako hindi ganun. Kasi parang gusto ko laging challenge. Tapos sabi niya, dito na tayo, maayos ng buhay natin, may trabaho ko, ganyan-ganyan. Lahat na ng komportable ng buhay, binanggit niya sa akin. Pero ako alam ko sa sarili ko may kulang. Sabi ko sa kanya, sasama ka? Sabi ko, o hindi. Sabi ko, kung hindi ka sasama, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo ako bigyan ng pamasahe, bahala ka rin sa buhay mo. Kasi ano na yun, ayaw niya talagang umalis ng Iloilo. Pero sabi ko sa kanya, kung dyan ka masaya, susuportahan kita. Pero ikaw, ako sa sarili ko, wala akong problema. Kasi para sa akin, yung bagay na sinasabi ko na hindi ko kaya, pero ang Diyos kaya niya. Laging nasa isip ko yun na ang Panginoon, lahat ng bagay sa Kanya ay posible. Kaya nangyari na nung nasa ibang bansa ako, sabi ko kay Sister Ruth, bigyan mo ako ng parte ng maliit na lupa, babayaran kita. Tapos hanggang nangyari nga po na nalipat si tatay, nalipat si Brother Capit, marami siyang murmuring sa akin. Pero hindi ko pinapansin yun kasi magkaiba kami ng antas eh. Mas open-minded ako sa spiritual kaysa sa kanya. Mas matured ako mag-isip sa mga bagay ng ganun kaysa sa kanya. Kaya yung tungkol sa aral, may mga bagay din ako na hindi nakikinig kasi within 2 years mga kapatid, hindi ko naranasan ang lumabas ng bahay ng amo ko nang hindi sila kasama. So parang nadidrain ako doon sa lahat yun, spiritually, materially, physically, pati yung utak ko lahat. Pero hindi ako bumitaw sa paniniwalang meron ako kasi alam niyo mga kapatid, nung nasa bansang Qatar ako, hindi maibigay ng amo ko sa akin yung benepisyo kasi hindi ako Muslim. Kaya lagi nila akong kino-convert na magpa-Muslim ka kasi gusto nila akong bigyan ng benepisyo pero hindi na po pwede kasi bawal po yun sa batas nila. Sabi ko naman sa ako ko, kahit hindi ako magpa-converte, mabuti na talaga ako kasi yun ang sinasabi nila para lalo kang maging mabuti tapos mabigay nila lahat ng gusto nilang ibigay.
Pero sabi ko nga, hindi ako nag-a-after sa mga material na bagay kasi alam ko yung layunin ko, bakit ako pumunta doon, hanggang parang nagsilbing, hindi man sasabing tinataas ko sa sarili ko, kundi ang Panginoon, kasi nakita yun ng mga tao sa paligid ko na ang Diyos ay suma sa akin. Dahil isang kasama ko doon na Kenya, sabi niya, ikaw lang sa lahat ng kasama namin ng mga katulong doon, hindi daw niya mabasa ang isip ko. Kasi parang may sa mga Kenya kasi mga kapatid, parang may mga occultism kasi sila yan. Pag magre-ritual sila yan, mababasa nila ang isip mo. Kahit wala sila sa bansa nila. Sabi niya, hindi ko mabasa ang isip mo. Pati yung mga galaw mo, sabi niya sa akin. Kasi nag-iingat ako doon mga kapatid dahil alam ko ang batas ng Saudi, ng Qatar, na kung saan ay talagang mahigpit sila. Kaya dumating sa punto na talagang yung amo ko, kahit lagi nila akong tinitesting, na sabing papainan kanila ng kung ano-ano, lahat ng mga bagay na sabing ipang-iingal nila sa akin para maging Muslim ako, hindi ko talaga ginawa. Kasi sabi nung kasama kong Pilipina doon, magpa-convert ka na, dito lang naman eh. Pakita mo lang kunwari na 5 beses ka rin tutuwad. Sabi siyang gano'n kasi mananalangin yan mula 4 AM hanggang 9 ng gabi yun. Hahatiin mo yun sa 5 beses. Sabi ko hindi ko kailangan yan. Nananalangin ako in a way na kahit hindi ko pakita sa iyo, sa sarili ko alam ko kung kailan ako lalapit sa Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, pag nasa ibang bansa at katulong ka, talagang wala kang pahinga. Kaya sabi ko na ang palagi kong iniisip doon, sabi ko ang Panginoon ang aking kalakasan. Which is, nasumpungan ko yung kapayapaan ko sa salita ng Panginoon na lagi kong nire-refresh sa utak ko yung buhay ko dito sa Pilipinas na hindi ako doon sa material nakapokus, kundi sa Panginoon pa rin. Kasi kung sa sarili lang natin talagang bibitaw tayo, susuko ka. Kaya sabi ko maraming mga DH, yung mga nagpapakamatay o kung ano po yung mga nangyari sa kanila kasi hindi na nila makayanan yung bigat na dinadala nila. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa 2 years na yun nakasurvive ako. At sa 2 years ko rin dito, nakasurvive din ako kasi ang hirap ng buhay. Hindi mo natin yan maitatanggi kasi kahit may pera, sabi nga po nagtataka, wala namang pakpak ang pera pero lumilipat. Which is napakabilis ko talaga mawala ng pera. Kaya sabi ko nga po, Panginoon, sa panibagong challenge ulit na haharapin ko, nawa ay pagpapayan mo ako at sumaakit ka sa akin palagi kasi napakahirap po mga kapatid dahil ayoko na sana kasi naranasan ko na kaya nagtry sana akong mag-apply ng iba pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon kasi naging resulta ng apply ko sa una, refuse ako at 2 beses pa talaga. Hindi po sabi ko dun sa una, isa pang subok na mag-apply ako ng visa pero pag hindi ako nabigyan, stop na ako. Kasi hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa akin. Tapos nung nag-apply po ako ng panibago at the same job position na DH, ang bilis ng mga kapatid ng nag-ikwan. Although nagtataka lang ako kasi ang bilis ng proseso ko. Pero nung sabing flight na, binigyan ako ng unang date, hindi ako nakaalis. Dapat April 16 po yung kaya sabi ko nga po, kung hindi dahil kay Sister Sarah na nangyari, wala na po sana ako dito kasi anong petsa na po kayo, isang linggo na sana ako sa pupuntahan ko. Pero naniniwala ako na mayroong inihandang mas magandang plano ang Panginoon para sa akin sa lahat ng bagay dahil ang paglilingkod naman sa Panginoon hindi naman doon sabing babasahin mo lang yung kanyang mga salita. Kundi kailangan mo itong isang puso, isa isip at gawin. Kasi kung hindi mo siya gagawin, wala siyang halaga. Wala siyang halaga mga kapatid. Kaya sabi ko nga po, kahit saan man ako siguro makapunta, yung nakatanim na sa puso ko, yung pa rin yun. Na ang Panginoon nawa ang makita ng mga tao sa akin. Dahil alam niyo mga kapatid, sa apply ko na to, may bagay ako na ginawang ayaw ko, pero mahirap pag nasa sitwasyon ka na no choice ka. Kasi iba sa pakiramdam, hindi ko siya ma-i-explain sa inyo. Siguro bilang isang Kristiyano tapos yun na yung nakatanim sa iyo, masakit siya. Kasi kaya naiya ako kasi ginunito ko yung buko kasi napilitan ako na mag-flexi ng buhok pero sabi sa akin sa agency mas, hindi yan yung required. Paano mo pa yan? Kaya desisyon ko na lang na bago ako umalis kasi talagang
ayaw ko siyang gawin, pero sabi nga ni Apostol Pablo, yung kung ano yung hindi niya ibig, yun yung kanyang ginagawa. At yung kanyang ibig, hindi niya magawa. Napakahirap mga kapatid. Kaya talagang ang paglilingkod ay labanan between the choices na paano mo itatayo yung sarili mo doon sa pundasyon na alam mo. Kasi, di ba, sabi rin sa Biblia, sa nakakaalam nga ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ibibilang na kasalanan. Kaya, doon ako natatakot kasi alam ko kung ano yung mabuti, tapos hindi natin magagawa, kasalanan pa rin siya. Ibibilang pa rin na kasalanan. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, ng aking panalangin ay, bahala ka na sa aking Panginoon dahil alam mo kung ano ang puso ko, alam mo kung ano yung rason ko, bakit ako aalis pa. Although sugal na po talaga siya mga kapatid kasi nung una ako umalis, 3 days lang na pagdating ko ng Qatar, lockdown buong mundo eh. Kaya may unang sweldo, di ba ipadala eh. Tapos ngayon na naman na nakaamba yung war, sabi nila, yung digmaan. Sabi nga nung isang kapatid sa akin, ate, sabi niya, hindi ka ba natatakot na alis ka pa? Sabi niya sa akin, sabi ko, yung takot nandyan eh. Pero ang benepisyo ng takot mga kapatid, alam niyo ba minsan may maganda rin siyang tinutulot kasi pag may takot ka, tapos alam mo yung masama sa mabuti at yung mabuti sa masama, tatayo ka muna sa gitna at iisipin mo kung dapat mo bang gawin o hindi. Kaya sabi ko nga, natatakot ako. Pero yung purpose ko, alam ko kung ano siya. Kasi, siyempre, gusto rin natin ng komportable. Kaya sabi ko, maalis man ako dahil wala pa akong banker sa Umingan eh. Yun ang isang purpose ko na sabi ko, makapagpatayo rin ako ng sarili kong banker. Kasi, sabi nga ni Pastor Silito, tsaka ng ibang nakakakilala sa amin, may banker na daw si tatay ko. Kasi nag-undergo na sila ng pagpapagawa. Sabi ko, sa kanila yun. Hindi ako kasama doon kasi may sarili na akong pamilya at gusto ko rin naman na i-keep safe sila sa mabuting paraan. Kaya nga mga kapatid, purihin ng Panginoon, nagpapasalamat ako dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapag-service dito na muli ay makasama kayo. Kaya ako po'y maghahandog ng isang awit para sa kanya. Praise God. Karangyaan. Karangyaan. Dahil diyan ay natukso ang nilalang. Ngunit ang buro'y nagtatanong sa kinapan. Ako bagay mahal mo rin katulad niya. Mahal mo ba ako nang higit sa mga ito, aking anak, ano ang tugon mo? Panginoon, mahal kita nang higit sa mga ito. Karangyaan, katanyagan at ng mundo.